Ang Picnic sa Hardin, kwento ni Teacher Tef. Isang araw, nagpasya si Teacher Tef na magdaos ng picnic sa hardin ng paaralan. Masayang nagdala ng kanya-kanyang pagkain ang mga bata. Si Ana ay nagdala ng manggang hinog dahil paborito niya ang matamis na lasa nito. Si Ben naman ay nagdala ng pritong isda na laging handa ng kanyang ina tuwing linggo. Si Carla ay nagdala ng tsokolate, habang si David ay nagdala ng gulay na ensalada. Habang kumakain, napansin ng mga bata na hindi lahat ay mahilig sa parehong pagkain. Si Ana ay hindi ganong gusto ang isda, si Ben ay hindi mahilig sa tsokolate, at si David ay mas gusto ang gulay kaysa sa matatamis. Nagulat sila nang makita na si Carla ay mahilig sa tsokolate ngunit ayaw niya ng mangga. Samantala, si Ana ay tuwang-tuwa sa mangga ngunit hindi niya gusto ang tsokolate. Natawa ang mga bata dahil kahit magkakaibigan sila, iba-iba pala ang kanilang mga panlasa. Pagkatapos kumain, naglaro sila ng gusto ko, di gusto ko game. Bawat isa ay nagsabi ng isang bagay na gusto nila at isang bagay na hindi nila gusto. Si Ben ay mahilig sa basketball ngunit hindi niya gusto ang sumayaw. Si Carla ay mahilig sa sayaw ngunit hindi niya gusto ang maingay na laro. Si Ana ay mahilig magbasa ng libro ngunit hindi niya gusto ang maglaro sa araw. Sa huli, napagtantuan ng mga bata na kahit iba-iba ang kanilang mga gusto at di gusto, masaya pa rin silang magkakasama. Ang kanilang pagkakaiba ang dahilan kung bakit mas makulay at mas masaya ang kanilang pagkakaibigan. Halina't tingnan natin ang kanilang pagkakaiba. Ano ang gusto at di gusto ni Ana? Ano naman ang gusto at di gusto ni Ben? Ano naman ang gusto at di gusto ni Carla? Ano naman ang gusto at di gusto ni David? Ikaw? Ano ang mga gusto mo at di gusto? Sabihin mo nga isa-isa ang mga ito. Narito ang ilang mga katanungan para sa ating kwentong iyong napanood at napakinggan. Ano ang dala ni Ana sa picnic? Mangga ba ang iyong sagot? Ikaw ay tama! Ano ang hindi gusto ni Carla? Ang gusto ni Carla ay ang chocolate. Ano ang laro na ginawa ng mga bata pagkatapos kumain? Ang tawag sa kanilang laro ay gusto ko at di gusto ko game. Kung nasagot mo ng tama ang mga katanungan, ikaw ay magaling! Ano naman ang natutunan ng mga bata tungkol sa pagkakaiba? Sa pamamagitan ng kanilang pagkakaiba, sila ay magkakaibigan pa rin. Paano nakatulong ang kanilang pagkakaiba sa kanilang pagkakaibigan? Ang kanilang pagkakaiba ang dahilan kung bakit mas makulay at mas masaya ang kanilang pagkakaibigan. Ikaw, ano ang paborito mo na maaaring iba sa iyong kaibigan? Sabihin mo nga. Laging tandaan mga bata na ang bawat tao ay may kanya-kanyang kagustuhan. At hindi lahat ay pare-pareho.
Ang pagkakaiba ay hindi hadlang sa pagkakaibigan, bagkus ito ay nagpapakulay sa ating samahan. Mahalaga ang paggalang at pagtanggap sa kagustuhan ng iba. Sa kabila ng pagkakaiba, maaari pa ring magkaroon ng pagkakaisa at kasiyahan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Paalam mga bata, hanggang sa muli!